Hallelujah. Glory to Jesus. Maraming salamat, O Diyos, minsan pa at muli pa, Panginoon, na nandito ka sa aming kalagitnaan. Maraming salamat sa iyong dakilang presensya. Salamat muli, Panginoon, na muli ka naming mapakinggan, Panginoon. Nawa ang aming mga puso ay tunay, Panginoon, na aming ibigay sa iyo, ihandog namin na bilang hain na buhay sa iyong harapan. Nagpakumbaba kami, Panginoon, dahil wala po kami magagawa kung wala ang iyong gabay sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at hinihiling po namin, O Diyos, sa pangalan mo, Panginoong Hesukristo, ng iyong banal na Espiritu Santo ang siyang manguna sa paggawain na ito, Panginoon. Maraming salamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. I'd like to talk to you about a subject that people don't like to talk about today. Gusto kong magbahagi sa inyo patungkol sa isang bagay na ayaw ng pag-usapan sa panahon ngayon. I want to talk to you about suffering. Gusto kong ibahagi sa inyo yung patungkol sa mga pagdurusa. Now, I know many of you have never been taught the true ways of God. Alam ko na marami sa inyo ang hindi na turuan ng totoo na pamamaraan ng Diyos. So, I'm going to try not to confuse you in what I'm saying. Kaya susubukan ko na hindi kayo malito dito sa aking ibabahagi ngayong araw. First of all, when people hear the word suffering, that's a bad word, to suffer. It's not good. Unang-una, kapag naririnig ng mga tao yung salitang pagdurusa, ay hindi maganda yung dating sa kanila kasi parang masamang salita siya. Kaya hindi nila nagugustuhan pag naririnig nila yon. And it's the same with me. When I hear the word suffering, I don't like to talk about it. It's a bad thing. At ganun din yun sa akin. Kapag kayong salitang pagdurusa, parang hindi rin maganda yung epekto sa akin na parang ayoko ring ibahagi kasi nga hindi siya magandang salita. But there's two kinds of suffering. Amen. Pero may dalawang klase ng pagdurusa. And I want to try to take my time and just talk to you about it a little. Kaya gusto ko na, kumbaga lubusin yung oras ko na dahan-dahan na ipaliwanag sa inyo. I'd like for DJ, if she would, to go to 1 Peter, Sa the 4th chapter. unang Pedro. No, Pedro. Yes. 4th chapter. Chapter 4. Yeah, chapter 4. I want you to read the 12th verse through the 14th. Okay, so unang Pedro, chapter 4, sa 12 hanggang sa 14. Okay. Apostle Peter is going to mention both kinds of suffering, the two kinds of suffering. Si Apostol Pedro, babanggitin niya dito yung dalawang klase ng pagdurusa. Mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito hindi pangkaraniwan. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian. Pinagpala kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang espiritu ng kaluwalhatian, ang espiritu ng Diyos. If you'll notice, in the 12th verse, he speaks about fiery trials. Amen. Mapapansin natin dito sa 12, yung una kong binasa, binanggit niya yung mga mabibigat na pagsubok. Mga naglalagablab na pagsubok. And I want you to remember this, that God does not try anybody. Gusto ko na alalahanin niyo to na ang Diyos, hindi siya ang susubok sa inyo. The Apostle Paul said, God does not try anyone, neither can he be tried. Yeah, ang Diyos ay hindi niya susubukin ang kahit na sino at wala ring sinong susubok sa Kanya. You see, it's Satan that tries you. Amen. See? Satanas ang sumusubok sa'yo.
So, if you pay very close attention, you realize within these two verses that Peter was speaking of the two kinds of suffering. Makikita natin dito na si Apostol Pedro ay tinalakay niya yung dalawang klase ng pag-adurusa. The first kind was suffering for Christ and the gospel. Ang una ay ang pagdurusa kay Kristo at sa kanyang salita. When you start suffering for Christ and the gospel, it feels like a strange thing. It brings you much suffering. Kapag ikaw ay nag-umpisa na magdusa dang dahil kay Kristo at sa kanyang salita, ay parang mas lalo pa itong nagdudulot ng pagdurusa sa iyong buhay. When I was a young man in the Lord, I thought it was strange that as soon as I come to know the Lord, and walk with Him, I started suffering. People began to talk about me and persecute me. Nung ako ay bata pa sa Panginoon ay kakaiba para sa aking pakiramdam na nung ako ay nakakilala sa Panginoon ay nag-umpisa yung mga pag-uusig sa akin. Yung aking nag-umpisa akong magdusa. Some people would say, "Oh, Kenny feels like he's holier than we are now. He's got religion." Yeah, sasabihin ng mga tao, ay naku, si Kenny ngayon ay pakiramdam niya mas banal na siya sa anin. May sarili na siyang relihiyon. It was because I didn't want to be with them and live the kind of life they was living no more. Yun ay dahil ayoko na mamuhay ng kagaya ng pamumuhay nila. That's why we think it's strange. Kaya Why? ngayon, ay tingin natin, ay kakaiba. Why has even my own family turned against me? Na bakit parang sarili kong pamilya ay laban sa akin. It was almost when I got converted, my family member made me feel like they liked me a lot better when I was living in sin with them than they do about me now. Yeah. Ngayon para kagaya noon na yung sa aking pamilya para bang mas gusto pa nila yung pamumuhay ko dati na nasa kasalanan ako kaysa na ngayon na nasa Panginoon ako. And the reason why is the Lord has called you out of the world Amen. unto Himself. At ang dahilan ay ikaw ay tinawag ng Panginoon mula palabas diyan sa sanlibutan papunta sa Kanya. And that's when these fiery trials comes from Satan. At doon nag-umpisa itong mga naglalagablab na mga pagsubok ni Satanas. Then you hear it in the 13th verse, but Peter said, "But when this happens, rejoice, because you're partakers of the Lord's suffering." Amen. Kaya sabi ng Apostol Pablo dito, pag nangyari ito ay magalak kayo dahil kayo ay nakikipagbahagi sa paghihirap ni Kristo. In other words, when you was in the world, you didn't suffer. 'Di ba? Kasi nung kayo ay nasa sanlibutan, hindi naman kayo naghihirap ng ganito. But now that you've been called to the Lord, you're suffering like He did when He was in the world. Amen. Pero ngayon ikaw ay dahil tinawag ka na papunta sa Panginoon, ngayon ikaw ay naghihirap na kagaya ng paghihirap niya nung siya ay nasa sanlibutan. And then you get into the 14th verse and he mentions more. Kaya dito sa pang 14 na verse ay may mga binanggit pa siya. He said, if you're being reproached and spoken about because of the name of the Lord, you should be happy. Amen. Dahil niya kung kayo ay kinukutya dahil kay Kristo, kayo ay magalak. He said it's because the Spirit of glory is with you. Amen. Dahil ang Spirit, dahil doon, ay kayo dahil doon ay nahahayag ang Espiritu ng kanyang kaluwalhatian. And because of that, you're evil spoken of because you belong to Him. Amen. At dahil doon ay nagsasabi sila ng masasamang bagay sa iyo dahil ikaw ay nasa Kanya. Then you get to the 15th verse. Ngayon, dito sa pang 15, Then he talks about the other kind of suffering that's not good. dito niya binanggit yung yung paghihirap na hindi maganda.
Did I read it? If you suffer as a murderer or a thief or an evildoer or a busybody in other man's matters, Sabi niya dito, kung mangyari man na kayo ay magdusa nang dahil sa kayo mamamatay tao, magnanakaw, salarin, o pakialamero. he said, that's good. That's bad if you're suffering because of the Yeah, wrong you yung done. masama yun kung kayo ay nagdurusa ng dahil doon sa mga ginawa niyong yun. I don't know if you've read much, any of you, about church history, about the people of the Lord through time. Hindi ko alam kung may mga nabasa kayo patungkol sa kasaysayan ng simbahan, mga nangyari ng nakaraan. Over the past 51 years, I've done a lot of reading about the people of God over the last 2,000 and 3,000 years. Nung sa loob ng 51 years ko ay marami akong nabasa na patungkol sa mga nangyari noon sa mga lumang simbahan na 2,000 years ago. You can even read about the suffering of the people of God in Matthew, Mark, and Luke, and John, and all through the book of Acts. Amen. Mababasa nyo rin yung mga paghihirap ng mga lingkod ng mga anak ng Diyos o yung mga tao ng Diyos sa Mateo hanggang sa mga gawa. How the people of God has always been fought and persecuted. Makikita nyo kung paano inaway at kung paano inusig yung mga tao noon. It's been that way all the way back through time. Amen. Ganun na ang nangyayari simula pa noon, unang panahon. But when the kingdom of God came back through the power of the Holy Spirit, Pero nung bumalik yung kapangyarihan ng kaharian ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang espiritu, their suffering increased yung kanilang mga paghihirap ay mas lumala. because Christ was among his people now. Dahil ngayon, si Kristo ay nasa mga tao na, nasa puso na ng mga tao. And you may ask, why is that significant? Ngayon, sabi niya, ngayon baka napapatanong kayo, bakit importante yun? O bakit buluhan? Let's think back about when Jesus was here in the flesh. Gusto kong balikan natin kung nung si Jesus ay naandito pa, nung nasa katawang tao, How the Lord suffered his whole life. na kung paano siya naghirap sa buong buhay niya. And it was all at the hands of the hypocrites and the unbelievers. At yun ay lagi naghirap siya sa kamay ng mga hipokrito. And before the Lord was crucified, he said, I'm going away, but I'm going to come again and dwell in you. Sabi niya, ako ay aalis, pero ako ay babalik din at mananahan sa inyo. Sabi niya sa mga tao niya. And when my spirit, my kingdom comes and dwells within your heart, then you're going to suffer like I did while I was here. At ngayon, sabi niya, kapag ang aking espiritu at ang aking kaharian ay nanahan sa inyong puso, kayo ay maghihirap kagaya ng paghihirap ko. Jesus said, and the reason they done it to me is I created the world, and yet they had fallen so deep in sin that when I come, they didn't know who I was. Kaya nila ito ginagawa dahil ako nilikha ko, nilikha ko yung mundo, pero dahil masyado silang nahulog sa kasalanan, nung ako ay dumating dito, hindi nila ako nakilala. You see, when you're living in sin and unbelief, you're selfish. You're a selfish creature. Kung ikaw ay namumuhay sa hindi paniniwala sa Panginoon at sa kasalanan, ikaw ay makasarili. You want to do what makes you feel good and gives you pleasure. Ang gusto mo lang gawin ay kung ano yung makakapagpagaan sa kalooban mo o maganda sa pakiramdam mo. And it's because Satan has taken you captive. At ang dahilan ay ikaw ay nabihag ni Satanas. And when Christ come to give us life, Kaya nung si Kristo ay dumating upang bigyan tayo ng buhay, we feel like he was coming to condemn us. ang pakiramdam natin ay dumating siya para kondenahin tayo. When Jesus came and he would go out among people, they said, have you come here to condemn us? Nung dumating si Jesus dito sa lupa at nakasalamuhan sa mga tao, sabi ng mga tao sa kanya, pumunta ka ba din, naparito ka ba para kondenahin kami? The Lord said, no, I've come to give you life. Amen. Sabi niya, hindi, naparito ako para bigyan kayo ng buhay. But he said, you're in darkness.
pero kayo ay nasa kadiliman. You're living in sin. Kayo'y namumuhay sa kasalanan. You live in a life of selfishness, Namumuhay kayo sa buhay na makasarili. in hatred, Puno ng puot, jealousy, and lust. puno ng pagkainggit at mga pagnanais ng laman. You're full of strife Puno ng galit and envy at paninibugho and lust. at libog. And you do those things that bring you pleasure. At ginagawa mo yung mga bagay na yun dahil yun yung nakakapagpaganda sa pakiramdam mo. But Jesus said, I was crucified to take all that away from your life. Pero ako ay naparito upang alisin lahat yun sa buhay ninyo. And I was resurrected to come and give you light in your heart. At ako'y muling nabuhay upang ibigay yung aking buhay sa inyong mga puso. So how can you accuse me of condemning you? Hallelujah. Kaya paano nyo ako aakusahan na kinukondena ko It's kayo? because you're in darkness Yun ay dahil kayo'y nasa and kadiliman. you want to do those things that pleases you, At ang gusto nyo lang gawin ay yung mga bagay na makakapagpasaya sa inyo. not knowing that God is angry with you wicked people every day. Habang hindi ninyo alam na ang Diyos ay araw-araw nagagalit sa inyong mga masasama. Now you want to continue in sin, and I've come and give you the life that you need. Ngayon ay gusto ninyong magpatuloy na mamuhay sa kasalanan habang ibinibigay ko itong bagay na inyong kailangan. I've come to give you the life of God that Adam lost for you. Hallelujah. Gusto ko ibigay sa inyo itong buhay ng Diyos na nawala kay Adan. But the only way that that could happen, that I had to shed my blood for your sake. Pero ang tanging paraan upang ito ay mangyari ay kailangan kong ibuhos alay ang aking dugo para sa inyo. Saying the only problem with you is you don't want to repent. At ang tanging problema ninyo ay ayaw ninyong magbago. So that when you're cast into outer darkness, don't blame me. Kaya kung kayo ay maitapon sa kadiliman o sa impyerno, huwag nyo akong sisihin. You are so in love with your sin. Masyado kayong na-inlove o masyado nyong minahal yung inyong mga kasalanan. And that's why you accuse me of condemning you. Kaya ngayon ako'y inaakusahan ninyo na kinokondena ko kayo. I've noticed in all my studies all through time, Napansin ko sa lahat ng mga pag-aaral ko, sa buong panahon na ako'y nag-aaral. as soon as a person truly gets converted and found themselves in Christ, Na kung ang isang tao ay matagpuan niya at siya ay tanggapin niya si Kristo, Jesus said, even them among your own family and home will be your worst enemy. na kahit na yung mga tao sa loob ng inyong tahanan ang magiging pinakamatindi mong kaaway. Because you have brought my light in their midst. Dahil dinala mo sa presensya nila yung aking liwanag. You see what the light does, Dahil ang ginagawa ng ilaw, when the light of Christ, and he said, I am the light. yung liwanag ni Kristo, di ba siya yung ilaw? When it comes into a person's life, Kapag siya the light itself testifies that people's Amen. work is dark. Kapag siya ay dumating sa isang tao, yung liwanag niya na yon ay nagpapatotoo doon sa iba na yung kanilang mga gawa ay masama. And the natural principle of that is that the one that's in darkness feels condemnation. At ang nagiging natural na parang kumbaga paliwanag ay yung mga tao na nakikita yon ay nararamdaman nila yung kondemnasyon sa puso nila. I found myself in people's lives that I've never been before. Just when I meet somebody for the first time, they would say certain things to me. May mga pagkakataon na meron mga tao na unang beses ko silang nakita, may mga sinasabi sila sa akin. Without hearing me say a word, Habang hindi pa nila ako naririnig na magsalita. I'd just greet them
Be friendly Binati with ko them. lang sila na pagkaibigan lang ako. And it wouldn't be long till they'd say, "Are you saying I'm a sinner?" At di magtatagal, ang sasabihin nila, anong sinasabi mo ba makasalanan ako? I said, "I didn't say that. Sabi ko, wala naman ako sinasabi. Hindi ko naman sinasabi It's yun. because the light that I walk in was shining light in there, making them feel what their problem Dahil dito was." sa liwanag na nilalakaran ko ay nagliliwanag sa kanila na nagpapakita na madilim yung nilalakaran nila. The same thing they done with Jesus. They said, "Have you come here to condemn us, Ganun Jesus?" din yung ginawa nila kay Jesus. Nasabi nila, Jesus, naparito ka ba para kondenahin kami? He said, "I'm coming here to give you light, and this light is showing you you're in condemnation." Sabi niya, ako'y naparito upang bigyan kayo ng liwanag at itong liwanag na ito ang nagpapakita na kayo ay nasa kondemnasyon. And he said, "If you don't repent, you'll finally be cast into outer darkness." Kung kayo ay hindi magbabago, kayo ay maitatapon sa impyerno. You see, repentance is not you stopping sinning. It's not you cleaning your life up. Yeah, hindi ibig sabihin nung mag-repentance o yung pagbabago ikaw yung maglilinis ng buhay mo. Repentance is simply changing from Amen. walking in darkness to walking in light. Amen. Yung ibig sabihin ng repentance, ibig sabihin pagbabago mula sa ikaw ay lumalakad sa kadiliman, lalakad ka na sa liwanag. It's giving up walking in darkness Hallelujah. and walking in the light of the Lord. Amen. Isusuko mo na yung paglakad mo sa kadiliman, kundi lalakad ka na ngayon sa Panginoon, sa liwanag. It's giving up a life of walking in the lust of the flesh and start walking in the desires of the Holy Spirit. Amen. Na ikaw ay titigil na sa paglakad sa mga pagnanasa ng laman at ikaw ay lalakad na sa kalooban ng Panginoon. Hallelujah. Repentance is not a work that you do. Repentance is a change that comes when you hear the light of the glorious gospel of Jesus Amen. Christ. Yung repentance o pagbabago, hindi ito yung isang bagay na ginagawa mo, kundi ito yung bagay na nangyayari kapag narinig mo yung salita ng Panginoon na ipangaral sa'yo. When people hear a man say you must repent, that person here, he wants me to give up all my sin. Yeah. Kapag ang isang tao narinig niya yung isang lingkod ng Panginoon na nagsabing, kailangan ninyong magbago. Ang unang papasok sa isip nung nakakarinig ay, ang gusto niya isuko ko yung pamumuhay kong makasalanan. I used to hear a preacher say, "You've got to repent of all your sins." Meron akong narinig na isang mangaral, sabi niya, kailangan yung magbago sa inyong mga kasalanan. I used to hear some impotent sinner, "I've tried to stop sinning." Tapos itong mga makasalanan, sasabihin nila, sinubukan kong itigil yung kasalanan ko. And I used to look at it and think, they're telling the truth. At habang tinitignan ko yun, oo nga, nagsasabi sila ng totoo. But that preacher, he wants them to quit doing everything Yeah. that's wrong, see? Pero kasi dito sa mga ngaral, ang gusto niya, itigil nila kung ano yung mga, parang kumbaga sa sarili nilang kakayanan, o itigil nyo lang basta yung mga ginagawa nyo. But when the Lord come down here and live this life, Pero nung ang Panginoon ay naparito at namuhay nitong babuhay dito, he knew that man couldn't do this on their own. alam niya na hindi kaya ng mga tao na gawin ito ng mag-isa. Even the Sariling Son of God, kakayanan. even God's own Son had to trust the Holy Spirit to overcome it. Kahit ang sariling anak ng Diyos ay kailangan magtiwala sa banal na Espiritu upang magampanan ito. That's why when he comes to a sinner, he said, "All I want you to do is receive me and turn to me." Sabi niya, kaya nung si Jesus ay nung siya'y lumalapit sa mga makasalanan, sabi niya, ang kailangan niyo lamang gawin ay tumingin sa akin at tanggapin ako. Hallelujah. Jesus saying, "You have no excuse now. I've done everything that needs to be done. You Amen. need light." Amen. Sabi niya, wala na kayong, kumbaga hindi na kayo makakapagrason, wala na kayong excuse. Dahil
ginawa ko ang lahat para madala sa inyo yung He liwanag. said, when my spirit comes into your life, I do all that work. Amen. Sabi niya, kapag ang Espiritu ko ay dumating sa inyong buhay, ako ang gagawa, ako ang kikilos sa iyo. He said, just believe me. Maniwala ka lang sa akin. And those that call upon his name shall be saved. Hallelujah. At ang lahat ng tatawag sa pangalan ni Jesus ay maliligtas. He said, that's when I give you a new heart. At doon ko kayo bibigyan ng bagong puso. I give you a good new disposition. Hallelujah. Bibigyan ko kayo ng bagong disposisyon sa buhay. He ain't talking about this heart that pumps blood. Hindi niya tinutukoy yung laman loob natin na puso. I've given you a new spirit. Bibigyan ko kayo ng bagong espiritu. The Sabi ng spirit of Panginoon. light. Espiritu ng liwanag. The spirit of the knowledge of the Son of God. Espiritu ng kaalaman sa anak ng Diyos. To go in place of all your darkness. Na siya yung, kumbaga siya yung sususurin niya lahat ng kadiliman na nasa You see, iyo. darkness is sin and unbelief. Dahil ang kadiliman niya yung hindi paniniwala sa Kanya, yung pagre-rebelde sa Kanya, But the at light, kasalanan. but the light is the spirit of hope, faith, and love. Hallelujah! Pero yung liwanag ang espiritu ng pag-asa, pananampalataya at pag-ibig. It's His love. Yun yung pag-ibig na nagmumula It's sa His Panginoon. Kanyang pananampalataya. He is that hope. Siya yung pag-asa na yun. It brings you out of your Na darkness. siya yung mag-aalis sa iyong kadiliman. And He said, when I give you my spirit, my light, sin shall have no more power over Amen. you. Sabi niya, kung ako ay manahan sa iyong buhay, hindi na magkakaroon ng kapangyarihan ang kasalanan sa iyo. You can't overcome sin when you're in darkness. Amen. Hindi mo kayang mapagtagumpayan ng kasalanan kung ikaw mismo ay nasa But kadiliman. when you're walking in the Lord and His light, sin can't continue. Amen. Pero kung ikaw ay lumalakad sa Kanya at sa Kanyang liwanag, hindi na makakapagpatuloy yung kasalanan sa iyo. I've seen some wicked men when they get saved. Meron akong mga nakilala na sobrang sama ng mga tao. Lalaki at sila'y nabago. Men who like to drink liquor. Mga manginginom, Men who was womanizers. mga babaero. And when the light of the glorious gospel of Jesus Christ truly comes into their heart, At kapag kayong ilaw ng kaluwalhatian ng Diyos ay dumating sa kanilang puso, now they automatically have the power to resist. I don't want to do that no ngayon more. agad-agad ay alam na nila na kumbaga automatic na meron na andun na yung kapangyarihan na magpigil. Ayaw na nilang gawin yung mga bagay na They yun. realize that they're free from sin. Hallelujah! Kanilang napagtanto na sila'y malaya na mula sa kasalanan. Sin has no more power over the child of God. Wala nang kapangyarihan ng kasalanan sa anak ng Diyos. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Now they start suffering for Christ's Ngayon sake. ay nag-uumpisa na silang maghirap para kay Kristo. Hallelujah. Amen. But all through time, I've watched how the people of God Lalo suffered. sa loob ng maraming taon ay nakita ko kung pinagmamasdan ko yung mga nangyayari sa buhay ng mga tagasunod ni Kristo. The scriptures calls it suffering with and for Christ. Tinatawag ito dito sa Biblia na paghihirap kay Kristo at kasama ni Kristo. People and even family don't understand you no Yung mga more. tao at yung mga pamilya mo ay hindi na rin nila naunawaan yan. I've had family members say, I don't know you. I don't understand you Meron no ako more. mga kamag-anak nagsasabi na hindi na kita kilala, hindi kita maintindihan. Now I just rejoice. Ngayon ako ay nagagalak na lang. I said, I know, and I don't know you no more. Sabi niya, hindi ko alam, hindi ko na rin kayo kilala. The scripture teaches us that the world knows its own Amen. and the Lord knows His own. Hallelujah. Sabi sa salita na ang sanlibutan, kilala nila yung nasa kanila at ang Panginoon naman ay kilala din niya yung mga nasa The kanya. scripture says the Lord calls His people out of the captivity Amen. of the Sabi world. sa salita na ang Panginoon ay tinawag niya yung mga tao mula sa pagkakaabihag. The things that I used to like, I don't like no Yung more. mga bagay na dating gustong-gusto ko, hindi ko na sila gusto. And the ways of the Lord I used to not like, I love it now. Amen. Yung mga pamamaraan ng Panginoon dati na hindi ko gusto, ngayon ay
iniibig ko na. I'm a new creature in Christ Jesus. Bago na akong nilalang kay Kristo Jesus. God has shined the light of the glory of the Son of God into my heart. Hallelujah. Nagliwanag ang kaluwalhatian at liwanag ng Panginoon sa aking puso. I found out that the Lord's children Aking natagpuan na yung mga anak ng Diyos, are the poor ones in spirit. amen, ay yung mga taong salat sa Espiritu. I'm the meek one. Na sila yung mapagpakumbaba. I'm the one that mourns in this Ako yung life. nagdadalamhati dito sa buhay. I'm the one that hungers after Him Ako and yung thirsts laging after Him. nagugutom at nauuhaw para sa Kanya. And I'm the one that's persecuted and lied and all manner of evil. said against. Hallelujah. At ako yung at ako yung laging naaakusahan at mga maraming mga kasinungalingan laban sa akin. His children has not been called only to partake of His divine nature, but His suffering Amen. also. Ang mga anak niya hindi tinawag para lamang maging kabahagi ng kanyang kaluwalhatian, kundi maging kabahagi din ng kanyang paghihirap. And by this, I know who the children of the devil are and the children of the Lord. At dahil dito ay malalaman ko kung sino yung mga anak ng Diyos at anak ng demonyo. If you're not suffering persecution, Kung ikaw ay hindi nagdurusa sa mga pag-uusig, lies, and mga misunderstanding, kasinungalingan, mga maling pagkakaintindi sa'yo, I question you whether you ever even really belong to the Lord. napapatanong ako questionin ko kung ikaw ba talaga ay nasa Panginoon. My 51 years Sa loob ng 51 years ko of walking with the Lord, na ako'y lumalakad sa Panginoon, my life has been marked by nothing but suffering, yung aking buhay ay namarkahan ng paghihirap, not as an evildoer or a drunkard, hindi dahil sa ako ay gumagawa ng mga masasama o manginginom ako, but because of my understanding of the Lord. yun ay dahil sa aking pagkakaunawa sa Panginoon. The things that I now know, Yung mga bagay na alam ko ngayon, for instance, halimbawa, the Holy Spirit will speak things to me and put things into my heart and into my mind. yung banal na Espiritu ay mangungusap sa akin at may ilalagay siya sa aking puso at isipan. I know what great preciousness those things are to me when He gives them to me. Alam ko kung gaano kahalaga at gaano kaibig-ibig yung mga bagay na yon na ibinigay niya sa akin. And me just knowing how Importante. precious the things of the Holy Spirit are, I feel like that anyone else that I give it to, it ought to be good for them too. At dahil nga sobrang halaga nito sa akin, ay iniisip ko na lahat ng mga tao na pagbibigyan ko nito ay maging mahalaga din ito sa kanila. But when I share it with unbelievers, Pero pagka ito'y binabahagi ko sa mga hindi mananampalataya, some of them makes them mad. yung may mga iba sa kanila na nagagalit sila. They say, "Are you condemning me?" Sabihin nila, kinukundina mo ba ako? See what it is? Their own conscience is condemning them that they don't know it. Dahil ang nangyayari ay yung sarili nilang konsensya ang nagkukundina sa kanila na hindi nila naiintindihan o hindi nila alam yung naririnig nila. And I find that mostly among the religious At hypocrites. nakikita ko yan madalas sa mga relihiyosong mga hipokrito. I found that to be early on in my walk with the Lord and the Holy Spirit. Nakita ko na yan nung mga ako'y nag-uumpisa pa lang na lumalakad sa Panginoon. The Holy Spirit would speak to me things in prayer, and I'd try to share it in these church services. Ang banal na Espiritu ay mangungusap sa akin habang ako'y nananalangin at aking susubukan itong ipaliwanag sa church service. The same things that the Holy Ghost spoke to me and set me free, it would make them mad. Yung bagay na yung bagay na nakapagpalaya sa akin, yun din yung kaparehas na bagay na nakapagpagalit naman sa ibang tao. And then they would begin to say that I was a cult or a heretic. Sasabihin nila na isa akong
ang tawag dun? Kumbaga kumbaga huwad or kulto. My life has been marked with that for 51 Sa years. loob ng 51 years, ang buhay ko ay namarkahan ng ganun. Early in my walk with the Lord, Sa mga that brought me much difficulties. sa mga unang mga panahon na ako ay lumalakad sa Panginoon, yung mga bagay na yun ang nagdala ng mga matitinding paghihirap sa akin. At times it would drive me to such despair that I would pray and fast. I said, God, you've got to speak to me about this. Hanggang sa dumarating ako sa mga pagkakataon na talagang ako'y desperado na nananalangin sa Panginoon na, Panginoon, tulungan mo akong makalaya dito. I remember on one occasion that I was praying like that, and the Holy Spirit came on me so strong. Naalala ko sa isang pagkakataon na habang ako'y nananalangin ng ganun, ang nangusap ang banal na Espiritu sa akin. It felt like the Lord Jesus was pulling me to his bosom, loving on me. Na parang ako ay niyayakap ng mahigpit ng Panginoon sa kanyang mga bisig. And this is what he said to me. At ito yung sinabi niya sa akin. He said, don't be hard-headed. Sabi niya sa akin, wag maging matigas ang ulo. Don't you listen to none of these people. Huwag kang makikinig dun sa mga taong yun. He said, when the life of Jesus Christ begins to resurrect in the human heart, everything that's of this world comes against it to pull it down. Amen. Kapag ang muling pagkabuhay na buhay ng Panginoon ay nabuhay sa iyo, lahat ng mga bagay sa sanlibutan ay gusto kang hatakin pababa. He said, don't you listen to these people. Huwag kang makikinig sa mga taong yun, sabi ng Panginoon. They're servants of Satan. Sila'y mga lingkod ni Satanas. It didn't stop me from suffering. Hindi nung sinabi ng Panginoon yun sa akin, hindi yun ang nakapagpatigil ng mga pagdurusa ko. Hindi nun napatigil yung mga pagdurusa ko. Now I'm going to tell you something about that I'm not proud to say. At meron akong ibabahagi sa inyo tungkol doon na hindi ko ipinagmamalaking sabihin. During that time, the pressures, Yung panahon na yun na may matinding pressure, the fights, mga nangaaway, the speaking of evil against me, yung mga nagsasabi ng masama laban sa akin, it continued to increase. nag-umpisa itong mas tumindi. And I gave up for a while. At ako'y sumuko ng maikling panahon. I'm ashamed to have to say that. At ako'y nahihiya na sabihin yon. And the anointing for my ministry, it left me. At yung anointing sa ministry ko ay nawala sa akin. I didn't go back into the world, but that anointing left it. It lifted. Hindi ako bumalik sa sanlibutan, pero nawala o umalis sa akin yung anointing ng Panginoon. I stayed in church. Nanatili ako sa loob ng simbahan. I didn't quit preaching. Hindi ako tumigil sa pangangaral. I kept preaching. Nagpatuloy ako sa pangangaral. But I withdrawed from saying the things I knew I needed to say. Pero hindi ko na ginawa yung hindi ko na sinabi yung mga bagay na dapat kong sabihin. One day I was on my way to work, Isang araw habang ako ay papunta sa trabaho, and the Lord spoke to me. nangusap ang Panginoon sa akin. He said, my blessing is not on your ministry no more. Sabi niya, yung aking pagpapala ay wala na sa iyong ministry. Boy, I thought about that all day long at work. At buong araw sa trabaho, inisip ko yun.
when I started home late that afternoon, Nung pauwi na ako ng hapon na yun, the Holy Spirit came on me, and this is what he said. ang banal na espiritu ay dumating sa akin at ito yung sinabi niya. Now, unless you've ever had the Lord by his Spirit speak to you, you're not going to understand this. Hanggat hindi, wala sa iyo ang espiritu ng Panginoon ay hindi mo to mauunawaan. He spoke to me and he said, Nangusap siya sa akin at sabi niya, I want you to go back to the beginning. gusto kong bumalik ka mula sa umpisa. And when he spoke that to me, he took me back to the beginning of time in the Garden of Eden. At nung nangusap siya sa akin ay dinala niya ako mula sa umpisa sa hardin ng Eden. He said, this is how it was when it was all still good. Sabi niya, ganito ang itsura nung lahat ay maganda pa. When you spoke those things, it was of me. Nung sinasabi mo pa yung mga bagay na nagmula sa akin. Before darkness came, Bago dumating yung kadiliman. I want you to go back to that. Kaya gusto kong bumalik ka doon. See, it's a shame that I'd have to tell you that. Kaya, isang kahihiyan na kailangan kong sabihin sa inyo yun. There's great darkness against the truth of the gospel. Merong matinding kadiliman na laban sa salita ng katotohanan. That's what bring you the most suffering, is At yun walking yung with the Lord. magdadala sa iyo ng matinding paghihirap habang ikaw ay lumalakad sa Panginoon. God had raised me up and brought me out of all that, and the devil was bound and determined to stop it. At ang Panginoon ay inalis ako doon at ang demonyo din ay talagang gusto akong hilahin ulit. The problem is the world, which is the people that are lost, is what the Yung world is. sanlibutan, ito yung mga tao na ligaw. The world is not the earth. Hindi yun yung lupa, kundi yung mga tao. God created the heavens and the earth. Dahil ang Diyos nilikha niya yung langit at lupa. But Satan is the one that created the world and its system. Pero si Satanas ang gumawa ng sanlibutan at yung sistema ng sanlibutan, yung pangalakad ng sanlibutan. The world, let me see how to put it in a word that you can understand. The world is the system of all ill will. Ang sanlibutan yan yung pamamalakad ng lahat ng mga maling gawa. Masamang gawa. It's controlled by all of Satan and all of his imps. At yan ay kontrolado ni Satanas at ng lahat ng mga galamay niya. And he has so many imps. At napakarami niyang mga galamay. There's the spirit of envy, Merong espiritu ng paninibugho, the spirit of jealousy, espiritu ng pagkainggit, the spirit of perversion, espiritu ng pagkabaluktot na pamumuhay, spirits of adultery, espiritu ng pangangalunya, men extorting and using one another for money's sake. espiritu ng mga tao na ginagamit nila yung mga tao para sa pera. That's the spirit of greed. Yun yung espiritu ng kasakiman. And all of these little imps is what makes up the At world. itong mga espiritu na ito, yan yung bumubuo ng sanlibutan. And their leader, Lucifer, is the prince of darkness. At sa kanilang leader na si Lucifer, siya yung prinsipe ng kadiliman. But thank God Pero salamat sa Diyos. for the Lord and all of his angels of ministers of righteousness. Hallelujah. Para sa Panginoon at sa kanyang mga anghel na nagbiministeryo. Hallelujah. And he's known, the imps of darkness in the world is known through his people. Amen. At itong mga espiritu na ito, yung mga tauhan ni Satanas ay nakikita mula doon sa mga tao kung saan sila nananahan. Just like the body of Jesus Christ is the servants of righteousness. Amen. Kagaya lamang na yung katawan ni Kristo, sila yung mga lingkod ng kanyang katuwiran. And there's many ministering angels and spirits to the body of Christ. Amen. At maraming mga anghel na nagbiministeryo sa loob ng katawan ni Kristo. Hallelujah. Amen. But that's the warfare. Pero yun yung digmaan.
You see, the world has always been darkness. Di ba? Yung sanlibutan talagang madilim. Sadyang madilim yan. But now what's happened is that darkness has moved into the church and in the pulpit. Pero ang nangyayari ngayon, yung kadiliman na to, pumasok na sila sa pulpito, sa loob ng mga simbahan. Even the ministers in the churches today are in darkness. Na kahit yung mga pinuno, yung mga nagmi-minister ngayon, ay sila ay nasa kadiliman. They don't have no light in them Wala sila ng ilaw o liwanag ng Panginoon sa kanila. because Satan has snuffed it out Dahil tinanggal yun ni Satanas. and the people are suffering. At dahil doon, ang mga tao ang nagdurusa. Jesus said, I am the light, Sabi ni Jesus na ako yung ilaw. but the world is in darkness. Pero ang sanlibutan ay nasa kadiliman. And my light, I've come into this world to call men out of that darkness. At sa aking liwanag, tinawag ko yung mga tao palabas doon sa kadiliman. That men can now become the light. Hallelujah. Upang itong mga taong ito ay maging liwanag. Jesus told his first apostles, he said, now I'm the light of the world while I'm now, but I'm going away and you boys are going to be light. Sabi niya ngayon, ako yung ilaw ng sanlibutan pero ako ay aalis at kayo, yung kayong mga disipulo ko ang magiging liwanag o magiging ilaw ng sanlibutan. But he told them, he said, but in this world you're going to have much persecution, tribulation. Pero sabi niya dahil dito sa sanlibutan kayo ay magkakaroon ng maraming mga pagdurusa, mga pag-uusig. But he said, don't Pagsubok. let the darkness overcome you, and I'll be with you till the end. At huwag niyong hayaan na magtagumpay ang kadiliman sa inyo. Sasamahan ko kayo hanggang sa dulo. And he told them 12, Sinabi niya dun sa 12 niyang disipulo. he didn't tell them that nobody was going to be able to kill them. Hindi niya sinabi na walang makakapatay sa kanila. He said they won't be able to kill you until your time comes. Sabi niya, mapapatayin nila kayo kapag dumating na yung oras And niyo. every one of them men suffered terrible deaths at At the hands of men. At lahat yon, yung mga disipulo ng Panginoon, lahat sila ay nakaranas ng terrible na pagkamatay sa kamay ng mga It was- taga-sanlibutan. It was like those 12 men held steadfast to the end. And when the world killed them and crucified them and burned them at stake, it was like that was their crowning glory. Amen. At yung mga tao na yon na nanatili silang tapat hanggang sa dulo at sila ay dumating doon sa punto na sila ay ipapako sa krus, susunugin, pabalatan. Yung kamatayan na yun yung para kanilang kaluwalhatian. So Yung premyo nila yung kanyang premyo ng kaluwalhatian. that's the reason the word of the Lord said, glory in your suffering, Yan sinasabi ng Panginoon na kayo ay maluwalhati sa inyong paghihirap. because it has great profit as reward at the end of your journey. Amen. Dahil yan ay may matinding, may gantimpala sa dulo ng inyong paglakad. Hallelujah. You see the Lord suffering? Nakita ninyo yung pagdurusa ng pating It had Panginoon. great reference when he drawed his last breath. Hallelujah. Ay may matinding gantimpala nung sa huling hininga niya. And the Lord was the best of the best. Hallelujah. At ang Panginoon ang pinaka sa lahat. He said, my suffering was because of you and for you. At dahil sabi niya, ang aking mga paghihirap, ang pagdurusa ko ay para sa inyo. And because of this, I saved many of you At dahil dito, ay marami akong naligtas. because I was willing to suffer for you. Dahil ako ay buong pusong handa na magdusa para sa His inyo. suffering was brought on because Satan tried to stop him at Yung every turn. pagdurusa na ito ay dumating dahil sa kanyang paglakad ay si Satanas ay gusto siyang apigilan. When you finally get converted, Kung kayo ay tuluyan ng na-convert, I can't Nabago. Panginoon. promise you how your life's going to be, hindi ko maipapangako sa inyo kung magiging paano yung inyong buhay. but I can promise you this. Pero ito ang maipapangako ko sa inyo, It's going to be a life of suffering many things. na ito ay magiging buhay na maraming paghihirap.
because of Jesus. dahil kay Kristo. They don't hate you and they don't talk about you because you've done anything wrong. It's because they hate Him. Hindi nila kayo, kinamumuhian nila kayo, hindi dahil galit sila sa inyo o may ginawa kayong masama, kundi dahil kinamumuhian nila ang Panginoon. There's just unbelievers and believers in this Dahil world. dalawa lamang, may dalawa lamang dito sa sanlibutan ang mananampalataya at hindi mananampalataya. An unbeliever is one that is rebellious and wants to walk Yung in his own ways. Yung hindi mananampalataya, ito yung mga rebelde na ang gusto nila ay lumakad sa sarili nilang pamamaraan. They take great joy in talking about you. Diba? Meron silang matinding kagalakan na pinag-uusapan kanila. They take great joy in slandering you. Meron silang kagalakan na, matinding kagalakan na siraan ka. They take great joy in lying about you. At meron din silang kagalakan na magsinungaling laban sa'yo. They take great joy in using you. At meron din silang kagalakan na ginagamit ka nila. They take great joy in taking things away from you that you need At meron din silang kagalakan na kunin yung mga bagay na pangangailangan mo. because they're full of themselves. Dahil punong-puno sila ng sarili nila. And that self At yung sarili na yon is the spirit of the evil one. ay yung spirito ng kasamaan. When people are in darkness, Kapag ang tao ay nasa kadiliman, they are their own God. sila yung kanilang mismong Diyos. They don't need no new God. Hindi nila kailangan ng bagong Diyos. I hear him say, but I believe in the Lord. Marami mga nagsasabi na, pero naniniwala ako sa Panginoon. They're liars. Sila yung mga sinungaling. They're liars. Mga sinungaling. They believe in their self and what they want, and that's all they Ang believe in. pinaniniwalaan lamang nila ay ang kanilang sarili at kung yung mga kagustuhan nila. Yun lang, wala nang iba. You see, there's many false Christ in this Diba? world. Maraming mga huwad na Kristo dito sa buhay. But there's only Sa one that libutan. suffered for us. Pero meron lamang iisa na tunay na naghirap at nagdusa sa atin, para sa And atin. the question is, how many wants to walk with that one? At ang tanong ay ilan ang gustong lumakad doon Who kasama loved niya. us and gave himself for us. Sa kanya na ibinigay niya yung kanyang buhay at nagdusa para sa atin. That's the one I want to follow. Yun ang aking gustong sundin. Amen. You see, I haven't always been perfectly faithful to him. But he's always been faithful to me. Hindi man ako perpekto na tapat sa kanya, pero siya ay perpektong tapat sa akin. And see, it's because of his love for me that constrains me from wanting to do anything else. Hallelujah. Dahil nga sa kanyang matinding pag-ibig sa akin, siya yung nagbuhat sa akin, hindi ako makagawa ng ibang bagay. I remember some years ago, I was going through so much persecution, and Naaalala ko dati, maraming taon nakalipas, ako ay may kinakaharap na mga matinding pag-uusig. I was going through much suffering because of the gospel. Ako'y dumaranas ng matinding paghihirap dahil sa salita ng Panginoon. And my late wife, At yung aking namatay na asawa, I could see it was having a bad effect on her. It was causing her much despair too. at nakikita ko na nagkaroon ng hindi magandang epekto yun sa kanya, karoon din siya ng matinding kalungkutan dahil doon She started seeing what I was going through, and it was hurting her. na nakita niya ko ano yung mga dinaranas ko at nalulungkot siya doon. And she began to go on the offensive a little bit against those people. Kaya at medyo nagkakaroon siya ng, kumbaga, depensa din. Parang nagkakaroon siya ng depensa doon sa mga tao na yon na gumagawa nun sa akin. And I had to call her aside one night and talk to her. Nang nagagalit siya doon. Kaya nausap ko siya isang gabi. And I told her, I said, don't do that. Kaya sabi ko sa kanya, wag mong gawin yun. She said,
but I want to protect you. Sabi niya, pero gusto ko protektahan ka. I said, you can't. Sabi ko, hindi mo gagawa yun. She said, I don't understand. Sabi niya, hindi ko maintindihan. I said, I know you don't. Sabi ko, alam kong hindi. Don't protect me. Pero wag mo akong protektahan. All that that's coming upon me, Lahat ng mga bagay na dumarating sa akin, it brings about right results. nagdadala ito ng magandang resulta. It was actually driving me closer to the Lord. Amen. Ito ay nagdadala sa akin papalapit palalo sa Panginoon. And I said, all these people is persecuting and lying on me. Itong mga tao na umuusig sa akin at nagsisinungaling sa laban sa akin, Many times I wanted to go to them and tell them thank you. maraming mga pagkakataon na gusto ko silang puntahan at sabihin salamat. She didn't understand that. Hindi yun nauntindihan ng asawa ko. But a few months went by and she seen it. She began to pray about it. She seen it. Pero matapos ang mga ilang buwan ay nag-umpisa siyang makita yung mga bagay na yun. I said, Maunawaan niya. you know, the scripture says Sabi sa salita, in the book of Revelation sa that libro ng pahayag, Satan has great authority here on earth to wear out the Lord's children's patience. merong otoridad o kapangyarihan si Satanas na pahirapan yung mga nandito sa sanlibutan. Now, did you listen to what that scripture said? To wear out their patience of the saints. Ay, na para ubusin yung pasensya ng mga mananampalataya. You don't understand, do you? It wasn't until my patience got wore out that I was completely the Lord's. That's the reason the Lord allows this. He presses and presses till my patience wears out. It's when the Lord said, "It's finished." Satan had wore the Lord's patience out. When he was done with it, he'd been perfected. He said, "It's finished." And I said, it's almost like these are badges of honor. Suffering. It's hard for people to understand. It drove me very close to the Lord till my patience was just wore out, till I was dead to the world, dead to my sins, and dead to it. The Lord completely consumed me. Something people don't understand. When you get there, it's perfect rest. My late wife told me one day I was preaching. She said, I seen it. I said, what was it? You're not interpreting, so I'll just keep talking. And she said, the Lord spoke to me and said, them people could kill your husband now and he wouldn't care. The ways of the Spirit is past finding out. God has to reveal it to you. And so that's all I wanted to say to y'all today. Hallelujah. You got anything y'all like to say, either one of you, in closing? Ito. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon. Nawa, O Diyos, matutunan namin, Panginoon, na sa mga matinding pagsubok, matuto kami magpasalamat. Gaya ng sinasabi sa iyong mga salita, Lord. Parang pag-iisipan namin, parang magbigay ng pag-iisip sa amin. Paano ba magpasalamat sa matindi na pagsubok? Pero ang sabi mo, Panginoon, magpasalamat pa rin, magpasalamat kami. Dahil ibig sabihin,
Mga kamay mo na kami dahil pag nasa sanlibutan kami, hindi naman kami nasusubukan o walang ganitong pagdurusa. May mga pagsubok pero hindi namin maramdaman ang pagdurusa. Ang pagdurusa na sinasabi dito ay pagdurusa sa pagsunod namin sa iyo, pero may kagalakan dahil kami ay niligtas mo na. Kagaya sa iyo, Panginoon, Panginoong Hesus, yung pagdurusa mo sa krus ng Kalbaryo, pag-umpisa pa lang, sa pagharap pa lang sa sinagoga, sa pagharap pa lang kay Poncio Pilato, nandoon na lahat, dinuduraan ka na, tinutuya ka na, sinasabihan ka na lahat ng mga masasamang salita kahit wala kang ginawa. Pero ang katugunan mo, O Diyos, ay nanatili kang tahimik. Tinanggap mo lahat. Ayun ang pagpasalamat mo na ang Diyos Ama ay bubuhayin ka. Kaya nawa mga kapatid o sa ganitong pagkakataon, magpasalamat tayo. Aralin nating mabuti na ang Diyos hindi tayo iiwan, hindi pabayaan man na sa matindi ng magkaroon tayo ng mga pagdurusa na ganito dahil maraming kumukot siya sa atin o maraming naglilibak sa atin. Magpasalamat tayo dahil ito ay tanda na tayo ay hawak na ng Diyos. Tanda na tayo ay nasa Kanya na. Purihin ka, Panginoon, at maraming salamat dahil alam ko, O Diyos, na patuloy ang iyong banal na Espiritu Santo ay siyang buhay na namin ngayon, na siyang magbigay sa amin ng kalakasan, magbigay din sa amin ng pagtagumpay, kagaya ng pananagumpay mo, O Diyos. Kami ay mananagumpay din sa mga gawa ng kaaway, gawa ng laman, Panginoon, O God. Maraming salamat, O Diyos, dahil hindi mo kami iiwan ni pabayaan man. Yan ang pangako mo sa amin, kaya sinasalita namin at pinanghawakan namin, O Diyos, ang iyong mga pangako sa buhay na ito, Panginoon, sa kasalukuyang buhay namin ngayon. Ang pangako mo ang siyang aming buhay, ang siyang aming kalakasan, walang iba kundi ang aming Panginoong Hesukristo. Purihin ka, Panginoon, purihin ka, O Diyos. Maraming salamat sa aming lingkod din, sa aming mga ngaral na pinadala mo dito sa amin sa bansang Pilipinas. Napakalayo niya kung tutuusin, pero salamat sa pagsunod niya. Magpasalamat tayo mga kapatid na mayroong sumusunod at nakikinig sa ating Panginoon sa pangungusap niya para abutin tayong lahat. Para ipangaral at dalhin sa atin na may buhay na walang hanggan, na may buhay na kapatawaran, na may buhay na ang Diyos lamang ang ating maging kasama. At sa kabila ng lahat, nanatili siyang tapat, nanatili siyang tapat sa mga buhay natin. Yan ang ating pagbulay-bulayan sa ating pagtulog, ang ating pasalamat sa Kanya lamang. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.